Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating katawan ng tao ay naglalaman ng maraming hiwaga at misteryo. At isa sa mga kamangha-manghang katangian ng ating katawan na kadalasang dumalabas paglampas ng 50 taong gulang, lalo na sa mga kababaihan, ay ang kakayahang makabuo ng asin sa gulugod at mga kasukasuan. Ang kondisyong ito ay kilala rin sa tawag na bukol sa bato. Ano ba ito? Anong chemical na komposisyon ng mga asin na ito ang sinubukang tukuyin ng mga lokal na siyentipiko? Muli nilang hinamon ang agham-o. Karunungan ng bayan. Anong mananaig sa pagkakataong ito? Malalaman natin ngayon. Kaya mga kaibigan, ang lokalisasyon ng bukol sa batok ay ganitong uri ng bukol. Kumbaga, parang malambot na umbok na matatagpuan sa itaas na bahagi ng bahaging torasiko ng gulugod, na hangganan ng ibabang bahagi ng leeg ng gulugod. Diyan sa bahaging iyon. Eksakto sa mga nakausling butong bahagi ng gulugod, at kahit bahagya sa gilid ng mga ito. Dito mismo, sa madaling salita, ganito ang lokalisasyon ng bukol na ito. Kilala rin ito bilang umbok ng biyuda. Umbok ng biyuda. Bakit? Mukhang ito ay isang makasaysayang pangyayari. Sa mga biyuda, marahil naging kilala ito o dati ay madalas makita sa kanila. Mahirap sabihin. Ito ay, sino may alam? I-share sa komento kung bakit ito ang pangalan. Ibig sabihin, anong pangalan ang alam natin dito? Bukol sa batok? Biyudang umbok? Pag-ipon ng asin? Ayan. Ano ang makikita natin? Ngayon, meron tayong mga makabagong paraan ng pagsusuri, tulad ng halimbawa, MRI, saka CT scan at X-ray. At ipinapakita nito sa atin kung may asin o wala. Ano ang ipinapakita ng mga paraang ito ng pagsusuri sa atin? Karaniwan, may particular tayong kurba sa cervical na bahagi ng gulugod. Ito ang tinatawag nating cervical lordosis. Ang lahat ng 7 cervical na vertebra, nakaayos sila sa isa't isa sa isang particular na posisyon. Pagkakaayos. Pagkakaayos. Ito ay bumubuo ng kurbang tinatawag na lordosis. Ito ang dahilan kaya tayo nakakagalaw sa iba't ibang paraan. Pantay na naipapamahagi ang bigat sa leeg kapag naroon ito. Nagpapahintulot itong yumuko tayo ng ulo pasulong, bahagyang gumalaw pa atras, at umiikot sa iba't ibang direksyon. Pero ang makabagong buhay ay hindi madali. Nangangailangan ito ng ating patuloy na atensyon. Sa posisyon ito, madalas na nasa ganong ayos ang ulo dahil kailangan nating palaging tumingin sa mga screen ng cellphone. Dati, sa diaryo at libro tayo tumitingin. Pero ngayon, madalas sa cellphone na lang. At dahil dito, mas marami na tayong oras na ginugugol sa posisyon na nakayuko ang ulo. Kapag nakayuko tayo, diretsong sa harap lang tayo tumitingin. Kapag nakayuko ang ating ulo pababa, halimbawa kapag nag-aaral tayo ng isang bagay, o kaya ay nakatingin sa screen ng ating telepono. Halimbawa, nagbabasa kayo ng dyaryo. Ayan, may hawak kayong isang bagay sa inyong mga kamay at dito kayo nakatingin. Ang matagal na ganitong posisyon, unti-unti nitong nasasanay ang mga kalamnan sa ganitong ayos. At kahit na gusto nating bumalik dito, paharap ulit, tumingin sa unahan. Dahil ang mga kalamnan ng ating leeg ay unti-unting humihina, numinipis, sa ilang bahagi ay nagkakaroon pa ng fibrosis, bahaging napapalitan ng connective tissue. At sa ibang bahagi ay nagkakaroon pa ng taba kapalit ng mga kalamnan. Dito, ang mga kalamnan ng ating leeg ay unti-unting nagiging mahina at manipis. Dati, dito sila ay malakas at maayos pa. At kapag gusto na nating tumingin sa unahan, lumihis mula sa ating pangunahing ginagawa, gusto nating ituwid ang ulo, ang galaw natin ay hindi na magiging katulad ng dati. Sige, dito ko na lang din iguguhit. Dito na rin. Kapag itutuwid natin ang ating ulo, mangyayari na ang galaw ay hindi sa buong leeg, kundi dito lang, sa itaas na bahagi nito. At itong liko na ito ay mananatiling ganon pa rin. Ibig sabihin,
Ganito tayo tumingin sa unahan. Sa ganitong posisyon, Ibig sabihin, nagiging karaniwan na ang posisyon ng leeg, hindi na gumagana ang lahat ng grupo ng kalamnan sa leeg, kundi itong itaas na bahagi lang at ito ay napapasobrahan ng trabaho. dahil dito, nagkakaroon ng sobrang tensyon dito sa ilalim ng batok. Nagkakaroon ng iritasyon sa occipital nerve. Nagkakaroon ng problema sa pag-agos palabas ng dugo sa mga ugat. At sa ilang kaso, pati na rin sa pagpasok ng dugo. Pero ang palagiang tensyon dito ay unti-unting nagdudulot ng limitasyon sa paggalaw ng leeg at ang tusong mga asin. Nagsisimula silang maipon. Dito mismo, dito sa bahaging ito. Dahan-dahan, dahan-dahan at hindi namamalayan, Dito sa atin nabubuo ang ganitong uri ng taba na bukol. sa totoo lang, hindi ito asin. Ayon sa natuklasan ng mga lokal na siyentipiko, Matapos pag-aralan ng datos, lumalabas na ito ay taba. Ibig sabihin, walang kakayahan ng katawan ng tao na gumawa ng asin sa bahagi ng paglipat mula leeg papuntang dibdib. Pero may kakayahan itong mag-ipon ng taba doon. at itong pad ng taba na ito, sa ganitong matabang bahagi, unti-unti itong lumalaki. At paano nga ba natin ito matatanggal? Una sa lahat, kailangan nating ibalik ang lakas ng mga kalamnan na ito, ang mga kalamnan na nagpapatuwid ng leeg, at unti-unti mawawala ang pamamaga na ito, pamamaga. Sa pamamagitan ng paggalaw ng mga kalamnan, mawawala ito sa inyo. Dahil dito, may bahagi rin ng pamamaga bukod sa taba. Pero habang unti-unting pinapalakas ang mga kalamnan, mababawasan din lahat ito. Kaya mga kaibigan, mula sa salita ay dadako na tayo sa gawa at sisimulan na nating alisin ang inyong umbok dito. Ganito mga kaibigan, ang unang grupo ng mga ehersisyo na nag-aalis ng asin sa ating gulugod at tinatanggal ang umbok. Iba-iba ang ganitong klase. Kumuha tayo ng rolyo. Ilagay ang mga kamay dito, humiga sa rolyo, ilapit ito sa ulo. At mula sa posisyong ito, simula nating itaas ang mga siko pataas. Manatili ng 1 o 2 segundo sa itaas at ibaba pababa. Itaas ang mga palad, sumandal sa rolyo at ibaba. Sa posisyong ito, gawin ng 10 ulit at 2 hanggang 3 set. Kapag naging madali na, halimbawa pagkatapos ng ilang araw, buwan o taon ng paggawa ng hersisyong ito, ilalayo mo na ang rolyo ng mga 5 hanggang 10 sentimetro mula sa tuktok ng iyong ulo. At mula sa posisyong ito, subukan mong itaas ang mga kamay. Itaas, ibaba. Itaas, ibaba. Sa posisyong ito, ang upper part ng trapezius muscle mo, sa pagitan ng mga talim ng balikat ang gagana, doon magkakaroon ng contraction o tensyon sa mismong lugar kung saan ang pinakamahina at manipis na kalamnan ay naroroon. At sa susunod na hakbang, sisimulan mo ng gawin ng galaw habang laging nakaangat ang mga siko. Ayan, tinaas mo na sila. At dito mo gagawin ang galaw na pasulong, paatras. Pasulong, paatras. Pero, kung nahihirapan kang gawin ito sa unang posisyon na ito, mag-ensayo ka muna rito ng ilang sandali. Pagkatapos, gawing mas mahirap sa pamamagitan ng paglayo ng kaunti, at pagkatapos ay mas malayo pa. Ang ulo mo ay nakahiga pa rin, ang noo mo ang nakadikit. Parang bigat ay mapunta talaga sa mga kalamnan sa pagitan ng mga talim ng balikat, sa itaas na bahagi, sa pagitan ng mga gilid ng mga talim ng balikat. Halos doon talaga kumikilos ang mga kalamnan. Ngayon mga kaibigan, ang susunod na hakbang ay para mas lalo pang bigyan ng trabaho ang grupong ito na mga kalamnan na responsabale sa pag-iipon ng asin. Ikinakabit mo ang goma sa siko. Ang kabilang kamay mo ang hahawak dito. Ilalagay mo ang kamay sa dingding, yung isa pa kung saan nakalagay ang goma. Ilalagay mo sa likod ng ulo at mula sa posisyong ito, magsisimula kang igalaw ang kamay mo. Papunta dito sa likod. Dito, magkakaroon ka rin ng pagigting sa trapezius na kalamnan. Kasabay nito ay tumataas din ang paggalaw ng scapula, deltoid at iba pang kalamnan. Ang mga galaw ay kasali rin. Anong pinagkaiba nito sa naunang ehersisyo? Ang kaibahan dito ay dito. Mula sa medyo nakaunat na posisyon, nagsisimulang magtrabaho ang mga kalamnan.
Kasi nasanay na ang kalamnan mo na palaging nasa nakaunat na posisyon. Ang balikat mo kasi dito ay nakabitin ng ilang taon. At mula sa posisyong ito, para maibalik ito sa mas normal na posisyon, ganitong galaw ang pinapraktis mo sa magkabilang panig. Dito, kung gusto mong dagdagan ng bigat, itong kamay na ito, o kaya mas matigas na goma, o kaya itong kamay na ito, ay unti-unti mong ilalayo mula sa gitna, papunta dito sa gilid. Kita mo? Ibig sabihin, dito mas malakas ang tension. Habang mas malayo mong inilalayo ang kamay mo dito, mas kailangan magtrabaho ng mga kalamnan mo. Ayan, pero ang panimulang posisyon ay ito. Nasa gitna ang kamay at mula sa posisyong ito. At salitan sa magkabilang gilid, gagawin mo ang galaw ng 10 beses. Pumili ka ng goma sa paraang mararamdaman mo ang effort, pero hindi yung kinabukasan ay parang masakit na lahat doon. Wala na, ubos na habang buhay. Ibig sabihin, Dapat kayanin ang kalamnan ng bigat. Sa umpisa, pwedeng sumakit. Pero pagkatapos, siguraduhin tama ang bigat o effort. at pangatlo mga kaibigan, Ehersisyo na himalang makakatulong mula sa ganitong pangit na posisyon ng ulo kung saan hirap kayong igalaw o ipihit ito sa iba't ibang direksyon. pero maginhawa ring silipin ang nasa ibaba. Ibinabalik nito. Dito sa maringal na posisyon ng ulo at leg, dahil nagsisimula ng gumana ang mga kalamnang nagpapatuwid ng leg. Ganito ang ehersisyo. Panoorin ninyo. Kumuha ng unan o anumang malambot na bagay na pwedeng madikdik kapag pinisil. Sa prinsipyo, pwede ng unan. Maari mo itong tiklupin ng ganito sa kalahati. O kaya naman ay isang malambot na bolster. Pwede rin gumamit ng tuwalya. Tiklupin mo lang ito ng maayos para maging sapat na malambot. Dahil ipapatong mo ang ulo mo doon. Ilagay mo ito sa ilalim ng likod ng ulo mo. Ganito. Ayan. At ngayon, magsisimula tayong lumayo mula sa pader. Lumayo, lumayo. Ayan. At gamit ang likod ng ulo natin, patuloy natin itong isinasandal sa unan o tuwalya kung ano man ang nasa ilalim ng ulo mo. Ayan. At sa isang punto, mararamdaman mo na ang mga kalamnan ng leeg mo ay sapat ng pagkakabanat. At nagsisimula na silang mapagod dahil sa posisyong ito. Sa posisyong ito, kailangan mong manatili. Pero siguraduhin mo na hindi bumababa ang iyong baba ng ganito. Ibig sabihin, dapat mong mapanatili ang ganitong natural na posisyon ng ulo. At sa posisyong ito, para hindi bumaba ang ulo mo, tumingin ka hindi pababa, hindi rin diretso, kundi medyo pataas. At sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng tamang posisyon at malamang na mananatili ito ng tama. At ako, syempre, inirerekomenda ko na gawin mo ito hanggang sa punto na makaramdam ka ng kaunting hindi komportable. Pero magsimula ka muna sa 10 segundo, tapos pwede mong dagdagan hanggang 20, 30, at kahit 1 minuto sa posisyong ito. Kung dito mo mararamdaman na hindi lang ang leeg mo ang naninigas, kundi pati na rin ang likod mo, at kahit sa pagitan ng mga shoulder blade, ibig sabihin tama ang ginagawa mo. Dahil dito, ang mga kalamnan ng leeg mo ay gumagana sa buong kahabaan. At itong ehersisyo na ito ay napakabisa para maibalik mo mula sa nakayukong posisyon ng ulo ang ulo mo sa dati nitong tamang pwesto. O mga kaibigan, sige, magbahagi kayo sa mga komento kung gaano kaliit ang naging bukol o umbok ninyo habang ginagawa ang ehersisyo. Sino ang sumubok ng ehersisyo? Siyempre, kailangan itong gawin ng kahit 1 buwan para kahit papaano ay mabawasan ng kalahati ang lahat ng ito. At pagkatapos ay pagpatuloy pa para lalo pang mabawasan ng kalahati. Pagkatapos, i-share sa komento ang mga larawan ng inyong kamanghamanghang resulta. Paalala rin mga kaibigan, mas detalyadong tinalakay ang mga ehersisyong ito sa link sa description. Hinihintay na kayo doon. Kailan ba kayo magsisimula? O hanggang sa mga susunod na palabas.